Yan lahat ay tila normal. Ang tao ay tumatawa pa, nagtatrabaho, nakikipag-usap, nagpaplano. Ngunit sa loob, ang sensibilidad para sa mga bagay espiritual ay naglaho. Hindi sa hindi na niya alam ang katotohanan, kundi hindi na siya makatugon dito. Para bang tumutunog pa rin ang telepono, ngunit putol na ang linya, at hindi ito nangyayari ng biglaan. Ito ay resulta ng maraming taon ng pagsasabi ng hindi sa tawag ng Diyos, pagbaliwala sa mga babala, pagtrato sa tinig ng konsensya bilang isang bagay na nakakagulo sa halip na mahalaga. Marahil ay itatanong mo, ngunit paano ko malalaman kung malapit na ako sa limitasyong iyan? Ang sagot ay simple at nakakatakot sa parehong oras. Obserbahan mo kung paano ka tumutugon sa alam mong tama. Kapag naririnig mo ang salita ng Diyos, nakakagulo pa ba ito sa iyo? Kapag nagkakamali ka, nakakaramdam ka ba ng pangangailangang itama o wala nang inis? Kung ang katotohanan ay wala nang ginigising sa iyong puso, iyan ay maximum alert signal. Nakita ko na ang mga tao, at hindi ko sinasabi na kakaunti, na napakatiyak sa kanilang sarili, napakakumbinsido na maari silang mamuhay sa kanilang sariling paraan, na nangungutya sa anumang imbitasyon sa pagsisisi. Tumatawa sila na parang walang katapusan ng buhay at ang mga kahihinatnan ay mga kwento lang para takutin. Hanggang sa bigla dumating ang isang krisis at napagtanto nila na wala silang lakas para hanapin ang Diyos. Bukas ang pinto sa loob ng maraming taon, ngunit binaliwala nila ito ng husto kaya't hindi na sila makatawid dito. At narito ang nakalulungkot sa akin. Hindi lang ito tumatama sa mga kumbinsidong hindi naniniwala. Yung regular na pumupunta sa simbahan, mga taong relihiyoso, mga leader, mga negosyante, mga ama ng pamilya, lahat ay napapailalim sa pagtigas na ito kung hindi nila aalagaan ang puso. And ito'y mas